Taas sahod ang madalas na hiling ng mga manggagawa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Labor Day, pag-aaralan pa yan lalo't malaki raw ang epekto sa ekonomiya at negosyo ng wage hike. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Iyan ang ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna sa 123rd Labor Day celebration sa Pasay City. Ayon kay PBBM, patuloy namang pinakikinggan ng pamahalaan ang sentimiento ng mga manggagawa sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Hindi rin anya kinalilimutan ang pangakong pangalagaan ng kanilang karapatan. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon, 16 na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Pinalalakas din daw ng pamahalaan ang serbisyo pagdating sa labor dispute at pagtitiyak na naibibigay ang maayos na working conditions sa mga manggagawa. Hindi naman nabanggit ng Pangulo ang isinusulong na 200 pisong legislated wage hike sa mga minimum wage workers sa pribadong sektor. Sa gitna yan ng panawagang sertipikahan itong urgent. Paliwanag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ipinauubaya muna ang desisyon sa Kongreso. Sumasang-ayon lang naman ang ating Pangulo sa proseso, no? Kasi hindi naman lahat ng usapin ay sinesertify ng ating Pangulo. Sa aking tingin, kaya hindi nabanggit yan, ang masasabi natin na pagpapasya naroon po sa bahagi ng ating Kongreso. Kasi ginagalang din naman po ng ating eksekutibo ang autoridad o kapangyarihan ng ating Kongreso na magpalabas ng batas. No? Bukod sa usapin ng sweldo, binanggit din ni PBBM ang pagsasaayos sa MRT at LRT para sa ikagiginhawa ng mga manggagawa. Maging ang pagbibigay ng libreng sakay mula April 30 hanggang Mayo 3. Apila naman ng Malacanang, huwag na itong lagyan ng mali siya. Ilan kasi ang pumuna sa 3 araw na libreng sakay, lalo't ipinatupad ito kasabay ng nalalapit na eleksyon at pagsadsad ng ratings ni PBBM. Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. Para wag naman po natin bigyan ng mali siya, hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.